2 Timothy chapter 2 verse 10. 2 Timothy chapter 2 verse 10. Basahin po natin ito ng dumadalangin sa Diyos na, Lord, tuloy mo po kaming i-bless, tuloy po kaming pagministeryuhan. No? Sabi ko po kahapon, pag tayo po ay nakikinig na ng salita ng Panginoon, ito po yung Diyos ay magmiministeryo sa atin. No? Specifically, ay target tayo ngayon ng paningin ng Panginoong Diyos. At nakikita niya tayo ngayon nasa paanan niya. No? Tayo po ay lumapit sa Kanya in worship. Po. And right now po tayo po ay nasa Kanyang paanan. At yung siya ay magsalita para sa atin, kapatid, ito ay divine ministry. No? Parang walang ibang makagagawa sa atin, no? Ng Diyos lang. And sa Bible po ay may proof po tayo, makadami po nating makikita na when God speaks, pag ang Diyos He simply speaks, para po gumawa doon sa tao. Magsasalita lamang siya, tapos yung salita niya, yun na yung magki-create kung ano yung sinabi niya, no? Pag sinabi ng Panginoong Diyos sa pagpapalain niya isang tao, no? Gagawin na ng salita niya. Sabi niya, yung word niya has its own power, and it works doon sa tao na pinagsalitaan niya. No? So ngayong oras na to, this is our moment na ang Panginoong Diyos would speak to us. This is Him ministering sa atin. No, kapatid? Yung ministry po ang Panginoong Diyos sa atin sa pamagitan po ng pagsasalita. Kaya tayo po dapat ay open ang puso. Lord, come speak to me, O God, and bless me with your word. Na ma-empower tayo, mapalaya tayo kung kinakailangan, ma-set free tayo kung meron po tayong something na nakikita ng Panginoong Diyos ngayon na medyo inaalipin tayo, dinidefeat tayo ng anumang circumstance. God will only speak to that thing. And kung tayo ay mayroong pandinig, kaya sa Revelation, lagi niya inuulit-ulit, may pandinig, Kasi that is the way na He is able to bless us, mga kapatid. So I pray po na magawa ng Diyos sa atin ngayong umaga na ito. No? 2 Timothy chapter 2 verse 10, ito po yung kanyang gagamitin sa atin para tayo ay empower, kausapin. No? Therefore, sabi po ng Panginoong Diyos sa 2 Timothy chapter 2 verse 10, therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Litin po natin, mga kapatid. Paul speaking, sabi po ni Paul, therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Pagpalain po ng Panginoong Diyos, ng labis-labis, ang mga salita na ito, tayo ay kanyang kausapin, tayo po ay kanyang bless. Ano pa po yung uri o level ng salita na kailangan natin ngayon ay ipagkaloob, iparanas po ng Panginoong Diyos sa atin. And everybody says, Amen at Amen. So si Pablo, ay kinakausap niya si Timoteo. Timoteo, siguro si Timoteo nakikinig kay Pablo, sasabihin ni Timoteo, kung ito si Timoteo ay merong matalas na pandinig, ay sinasabihan siya ni Pablo na, alam mo, dito mo dapat ibinubuhos yung oras mo. Dito mo dapat ibinubuhos yung lahat ng pagsusumakit mo, yung endurance mo, yung energy mo, yung lahat ng lakas mo, dito mo dapat i-focus, dito mo dapat nakakonsentrate sa bagay na ito. Ito yung meaningful na pagbuhusan ng panahon. Ito yung may kabuluhan na pagbubuhusan mo ng lahat ng iyong lakas, ng lahat ng iyong energy. So kaya po lagyan ko ito ng title na Meaningful Endurance. Meaningful Endurance. Sabi po ni Pablo, therefore I endure. Sabi ni Pablo, therefore, I endure. Parang, therefore, this is where I spent my endurance. Sabi ni Pablo, this is where I spent all of my strength, all of my energy, all of my resources.
All that I have, this is where I spent. Ano? Therefore, I endure. No? Everything. Sabi niya, everything. Kapatid, dito ko ginugugol lahat ng aking panahon. Ito ang nakita ko, nakarapat-dapat kong pagbuhusan ng aking mga oras. Ito ang pinagtitiisan ko. Dito ako nagtitiis. Dito ako nagsusumakit. No? Sabi ganun ni Pablo, mga kapatid. So sa atin, tayo ngayon, kung narinig natin ito, magtatanong tayo, ano yun? Saan yun? Saan niya binubuhos yung kanyang panahon? Ano daw yung everything daw? Doon daw niya inuubos yung kanyang everything. Ano? Saan niya inuubos? No? Sabi niya, ako, ang pinagbubuhusan ko ng panahon ay yung elect. No? Yung elect. Yung mga tao na ililigtas ng Diyos. Yung mga tao na pinagnanaisan ng Diyos na mailigtas. Sino ba yun, mga kapatid? Everyone. Ano sabi ng John 3:16? Everyone. No? Gusto ng Diyos lahat ay maligtas. No? So, yun lahat ng mga tao na yun. No? Maka hindi po yan certain person lang. Hindi po. Lahat po ng taong sasampalataya sa Panginoong Diyos. Sabi po ni Pablo, yung pinagbubusan ko ng panahon, lahat ng tao masasalubong ko. Lahat ng gusto ng Diyos na mailigtas. Sino ba mga tao na yun? Lahat po ng tao. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng ka-office mate ko, lahat ng aking kamag-anak. Doon ko binubuhos ang aking panahon. Ano yung gusto niya doon mangyari sa mga tao na yun? That they may obtain, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Amen? Okay. So ito ang kapatid, sa akin ay ito yung aking come up sa akin. Saan ko ba dapat binubuhos yung aking panahon? Ano ba dapat so tayo ngayon? Sige pastor, sige, gusto ko namin malaman, gusto ko namin maunawaan, gusto po namin i-bless kami ng Diyos with understanding saan ba namin dapat ginugugol yung aming panahon. No? Sabi po ni Pablo, una, ito sa akin ay eternal glory. Eternal glory. Hindi po ibig sabihin ito buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hindi lamang po ito ibig sabihin ay buhay na walang hanggan. Eternal glory in Christ Jesus. Eternal glory in Christ Jesus. Tayo, ano ba ang eternal glory natin with Christ Jesus? Hindi lamang po yan buhay na walang hanggan, kapatid. Ang eternal glory with Christ Jesus po, ito po yung pagpasok natin sa langit. Sasabihin po sa atin ng Panginoong Jesus. Sasalubungin niya po tayo. Yun po yung eternal glory. Pagpasok natin ng langit, pag tayo'y malagutan na ng hininga, pag tayo po'y namatay na, ang ati Isay, nakikiusap po sa akin na po sa akin, maggawain daw po, meron pong bata na namatay, yung pong ganun no pag naranasan na po natin, ganun no pag moment po na nagtumigil kang huminga dito sa mundo, and then nasa gate ka na ng heaven, at makikita mo ang Panginoong Jesus nakaupo sa kanyang trono, tatayo siyang bigla, bababa, lalakad sa doon, sa papunta doon sa gate ng heaven, and then sasalubungin ka niya at sasabihin niya sa iyo, well done, well done, good and faithful servant. Kapatid? Yan po ang eternal glory. Kapatid? Hindi lang po yung naligtas ka, hindi lang po sasabihin sa iyo ng Diyos na, come, dito sa kingdom, pasok ka sa kaharian ng aking amang inihanda sa iyo. Hindi lang po yun. Hindi yung come, pag sabi sa iyo na come, pasok ka sa kaharian ng aking ama na inihanda sa lahat ng kanyang mga iniibig. And then, ikaw napakabuti mo, napakaganda ng ginawa mo hanggang nandoon ka sa mundo. You work to please me. You serve me with all your heart. You love me with all your heart, with all your might. Hindi yung nasa isip lang natin, ako ngayon ay papunta naman ako ng langit, so kahit ano pwede ko nang gawin. Hindi, kapatid. Tiyakin na yung bawat segundo natin, nagugugol natin na sa Panginoong Diyos ay paglilingkod sa Panginoong Diyos. At pagharap natin sa Kanya, sasabihin ng Panginoong Diyos sa atin, hindi ko pinanghinayangan na iligtas ka. Hindi ko pinanghinayangang mamatay sa krus para sa iyo. Kung ganun, mga kapatid. O baka tayo yung pag may susunod tayo doon sa papasok sa langit at pagpasok niya, ay
ikakalso natin yung paa natin sa pinto nang hindi magsara at nang makasingit tayo papasok ng langit. Ano? Ang meaningful na endurance, ang meaningful na pagsusumakit, ang makabuluhan, na paggugugol ng pagod, ng pagtitiis, ng pagtsatsaga, ay yung alam natin, magkamit tayo, maranasan natin yung eternal glory with Jesus Christ, in Jesus Christ. No? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, dito sa lupa, ang mga bagay na pinagsusumakitan natin, ang mga bagay na binibigyan natin ng pinakamataas na importansya at halaga, kapatid, mga bagay na may kinalaman sa Panginoong Hesus. Yung alam niyo, hindi natin pinoproblema ng kaligtasan, ligtas na tayo, kapatid. Pero ang ating dapat na pinagsusumakitan, ako gusto ko marinig sa aking Panginoong Hesus, pagpasok ko ng langit, sasabihin niya sa akin, paririnig niya sa akin, anak, well done, very good. Ako po pwede nga lang, in-extend ko ng napakahaba yung buhay mo sa lupa kasi I enjoyed your life while you were there. Kapatid, ano yun? Sabihin ng Panginoong Hesus, I just love you being there, furthering my kingdom. No? Furthering my kingdom. Habang nandoon ka, lumalawak yung aking kaharian. Habang nandoon ka, nahahayag yung aking kaluwalhatian. Habang nandoon ka, maraming tao ang nagpapuri sa akin. Sabi na ba? Habang nandoon ka, maraming tao ang sumasamba sa akin. Habang nandoon ka, maraming tao nakakakilala sa akin. Yan po yung dapat pinagsusumakitan natin. Make sure na habang nandito tayo, ang Panginoong Hesus ay galak na galak, tuwan-tuwa ang Panginoong Hesus. Yan po ang may kabuluhang pagod, kapatid. Yan po ang may kabuluhang stress, Kapag mahihiga ka na, stress ka. Grabe, sarap ng mga ginawa ko sa Panginoong Diyos. Anong sarap ng mga nagawa ko sa Panginoon. Nasiran ko yung aking boss. Grabe, naparangalan ko ang aking Panginoon. Grabe, nakapag-cell group ako sa office. Yung mga ganun, kapatid. Sulit na sulit yung pagod, hihiga ka. Meaningful endurance. Tiyakin na yan ang ating napagbubuhusan ng panahon. Pag dating ng gabi, uwi tayo, tapos upo na tayo sa paanan ng Panginoong Hesus, i-evaluate natin, Panginoon, paano ko nagugol ang buong maghapon, Panginoong Diyos? Sabihin sa atin ng Panginoong Hesus, gusto na kita pauwiin dito, wala ka namang ginagawa dyan Magkasala ka pa o nagkakasala ka pa nga di ba? Sabihin ng Panginoong Hesus Amen. Kapatid. And then, pangalawa, kapatid, si Pablo, sabi niya, I endure everything for the sake of the elect. I endure everything for the sake of the elect. Alam nyo, ito para sa akin, itong elect, sa akin habang binabasa ko siya, sa akin ito, hindi ko po sinasabing, baka po meron sa atin dito mga theologian, Para sa akin, ang sake of the elect, kapatid, merong elect, merong lost, Sa mundo ngayon, merong elect, merong lost, Ang elect, ito na yung mga pumasok na sa grace ng Diyos, Tayo po ay elect, Tayo ay nasama na sa pinili, Ang mga taong nagsabi sa Panginoong Hesus na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas, tayo na po yung elect, napasama na po tayo sa elect. Ito yung church ng God, Meron pong lost, Ito po yung mission natin na isama po sila sa mga hinahirang ng Diyos, nahirang na ng Panginoon. So, ako, kapatid, para sa akin, isa sa meaningful na endurance, kapatid, ay yung meron akong ginagawa para sa mga ligtas, para sa mga pinili ng Diyos, para sa mga nailigtas ng Panginoong Diyos, sa church ng Lord, sa bayan ng Diyos. Ang meaningful na paggugugol ng buhay, kapatid, ay yung may ginagawa ko sa mga iniligtas ng Diyos. May ginagawa ko sa simbahan ng Diyos. Kapatid, si Pablo, isa sa ginagawa niya ay
ay yung magministeryo sa mga churches. Ano, nagbibiyahe siya, pupunta sa kung saan sa mga simbahan. Ano, nagbiministeryo siya. Sabi niya, ako, isa sa ginagawa ko yan. Isa sa pinagbubuhusan ko ng panahon ay magministeryo ako sa mga hinirang ng Diyos. Sa bayan ng Diyos, sa mga pinili ng Diyos. Ano yun? Sino yun? Simbahan yun, yung mga churches. Ano? So kapatid, ito pakinggang mabuti. Ano? Isa po sa pinaka-valuable na ginugugol mo ng panahon, na pinagugugulan mo ng panahon, ay ang simbahan ng Diyos. Ano? Ang bayan ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos. No, kapatid? May ginagawa ka dapat sa church. Yung umattend ka lang, kapatid, ano, yung makita ka ng mga kapatid mo, ano, nakakaramdam sila ng joy, nakakaramdam sila ng galak, ano, ay meaningful endurance na po yun. Ano, yung pumapasok ka sa bahay-simbahan, makita ka ng mga kapatid na nginingitian mo, kinakamayan mo, no, pinagbiministeryuhan mo yung mga anak ng Diyos, ay meaningful endurance po yan, kapatid. Hello? Gets? Ano? Hindi ko alam kung gaano tayo ka-theologian, ano? Pastor, hindi naman yan. Habang binabasa ko, yun po ibig sabihin ni Pablo, ano? Kasi yun po isang ginagawa niya. No, ako ay nag-endure ako para sa mga elite na ito, para sa bayan na ito ng Diyos. Ang ibig sabihin niya, no, pupunta sa ng iba't ibang mga simbahan, nagbiministeryo siya sa iba't ibang simbahan. Kapatid. Isa po sa meaningful na magagawa nating mga Kristiyano, isa po sa meaningful na mapagbubuhusan natin ng panahon, kapatid, ay yung mga anak ng Diyos, yung bayan ng Diyos, yung church ng Diyos. Ano? Yung ako'y magsimba paglinggo, kapatid, para sa kay Pablo, ano, para sa kanya napaka-meaningful niya. Yung dalawin niya isang simbahan ng Diyos, napaka-meaningful para sa Diyos noon. Para sa Panginoong Diyos noon, napakahalaga noon. No? Hebrew 10:25, sabi ni Pablo, huwag niyong kakaligtaan. Dumalo sa mga gawain ng Panginoong Diyos. Kasi para kay Pablo, napaka-makabuluhang gugulan ng panahon noon. Napaka-makabuluhang pagbuhusan ng oras noon. Ano? Yung dumalo sa mga gawain, ano? Yung magministeryo sa mga kapatid, yung tumulong sa mga nangangailangang anak ng Diyos. No? Sabi ng Panginoong Diyos, alam niyo, magbigay lang kayo ng isang baso sa mga aba na ito, sa mga pulubi na ito, sabi ng Panginoon. Ang tinutukoy niya doon, mga anak niya eh. Mga Kristiyano eh. Sabi ng Panginoon, makabuluhang ministeryo yun. Makabuluhang pagbubuhos ng panahon yan. May dinalaw ka lang, no, na may binati ka na may birthday na Kristiyano, mga kapatid mo, no, kapatid. Nag-abot ka ng kunting barya sa isang kapatid. Nagpa-deliver ka ng bigas doon sa isang kapatid na alam mo walang sasaingin, no. Sabi ng Panginoon, hindi mawawala sa Diyos yan. Isa yan sasabihin ng Panginoong Jesus pagpasok mo ng langit, well done, good and faithful servant. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ano po ginawa ko? Wala na po akong ginawa. Sabi ng, mayroon kang kapatid na nag-church ka lagi, nagsa-church ka lagi, hindi mo alam na yung presensya mo, napapangiti mo yung pastor mo. Hindi mo alam na yung presensya mo, napapangiti mo yung mga kapatid mo. No? Yung maaga ka, yung nagpapaawit ka, no? Yung kasama ka sa ushers, yung nakaabang ka doon sa pinto, giningitian mo lahat ng pumapasok doon. Meaningful na pagbubuhos ng oras yun, sabi ng Panginoong Diyos. Gets? Hey, no. Tingnan sa sarili ko. Paano ko naglilingkod sa simbahan ng Diyos? Paano ko naglilingkod sa mga anak ng Diyos? Paano ko napaglilingkuran ng mga anak ng Diyos? No? Pastor, ako po gabi-gabi, dinadalangin ko po lahat po ng mga kapatid. No? Binabanggit ko po lahat ng mga, lalo na po yung mga humihingi po ng mga prayer request sa page natin. Pag nakikita ko po doon, mga kapatiran natin, dinadalangin ko po. Yung kapatid, napaka-meaningful po na yan na minutes na ginugugol mo sa bayan ng Panginoong Diyos. No? May mga kapatid po tayong may sakit. No? May mga kapatid po tayong may pangangailangan pinansyal. May mga kapatid po tayo na may mga pinagdadaanan, kagaya ngayon, no? May namatayan po, mga kapatid. Sabi ni Pablo, meaningful endurance yan. Meaning, makabuluhang pagtitiis po yan. Makabuluhang pagsasakripisyo po yan, mga kapatid. Ha? Anong mga makabuluhang sakripisyo ginagawa natin, kapatid? Ha? Facebook maghapon, TikTok maghapon. Anong ginagawa natin? Meron ba tayong
Ang Diyos ba, tinitingnan tayo sa maghapon, may masasabi ba Panginoon na itong batang to, no, may mga makabuluhang paghihirap, may mga makabuluhang pagsisumikap, may mga makabuluhang oras na ginugugol para sa akin. Sabi ng Panginoon Diyos. Amen? Panghuli, kapatid, ng meaningful na pagbuhusan ng panahon ay yung lost, ano? Kaya po pinaghiwalay ko yan. Yung elect po ay yung bayan ng Diyos, ano? Yung elect po ay yung simbahan ng Diyos. Meron dapat tayong ginagawa sa simbahan ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Diyos, sabi po ni Pablo, meaningful na endurance yan, kapatid. No? Yung magsimba ka lang kada linggo, kapatid, para sa akin, ano, para sa mga kapatid mo dito sa church, napaka-important, napakahalaga na po yan. Ang sarap na po na, pagpapasalamat na po niyan sa Diyos. Alam mo ba yun? Ano? Ay, salamat si umaten. Sa akin, baka sa iba po, baliwala yan. Sa akin po, napaka-importante po yan. Ay, pagpapasasabihin ng Diyos, alam mo, itong tao na ito, nagpapasalamat sa akin dahil sa iyo. Ano? Umaten ka lang, nagpapasalamat na itong tao na ito sa akin, sasabihin ng Diyos. Pangatlo ay lost, kapatid. For the sake of the lost. No? Yung may ginagawa ka sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Iyan po ay sa Panginoong Diyos, hindi po yan maliit na bagay. No? Amen. Yung gumagawa ka po ng paraan na magpatotoo patungkol kay Kristo, yung nagsusumikap kang mamuhay ng matuwid, alang-alang sa mga tao nasa paligid mo, no, kapatid. Nagsusumakitan mo, Lord, alang-alang po sa mga taong hindi ka kilala sa office po namin, Panginoon, please po, bless me, O God, that I may be a blessing to them. No, sa Panginoong Diyos, laking bagay na po yun. Amen? I pray, kapatid, may something, may click sa ating mind, God has touched something in our hearts, at binigyan po tayo ng moments. Alam niyo po yung moments, yung pala yun, no? Yung pala yun, magsisimba na nga ako sa linggo. Yun lang palang magsimba ako, meaningful, na pala yun, nagmi-ministeryo na ako sa aking mga kapatid, no? Meaningful endurance, meaningful na makabuluhang paggugugol ng panahon, kapatid. Hindi po kawalan, hindi po sayang lang oras pagsisimba ako, no? Haba-haba ng upo lang naman ako doon. Hindi po yan baliwala sa Diyos. Hindi po yan baliwala sa katabi mo, no, na nararamdaman ka, nandiyan ka, kapatid, no? Amen. At amen. Tayo po ay manalangin.